Kumusta po kayo? Mensahe sa mga miyembro. Dumating na kahapon sa Department of Justice o DOJ, ang legal team ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, para sa clarificatory hearing, kaugnay sa mga kasong isinampa sa mga lider ng umano'y kulto, na sina J. Renz Kilario, Karen Sanico, Janet Ahok, at Mamerto Galanida. Ito ay para harapin ang mga alegasyon na ibinabato sa kanilang organisasyon. Nag-ugat ito sa reklamong inihain ng National Bureau of Investigation, para sa mga kasong trafficking, kidnapping, serious illegal detention, child marriage, at child abuse and exploitation. Inihayag ni Attorney Hilary Alga Reserva, legal counsel ng mga binansagang cult leaders, na bago na ilipat ang kaso sa Department of Justice, nakafile na sila ng kanilang counter affidavit sa Provincial Prosecutor's Office, ng Surigao del Norte. Dagdag pa ni Attorney Reserva, nasisikapin nilang hindi magiging trial by publicity ang naturang mga kaso, kung kaya't kanilang ipipresenta ang panig ng kanilang mga kliyente, bilang pagsunod sa nakasaad sa konstitusyon na presumption of innocence, laban sa mga akusado. Pansamantalang pinalaya si Kilario at ang kanyang mga kasama sa kustodiya ng Senado, para dumalo sa nasabing investigasyon. Nauna silang pinasight in contempt ng Senado noong ika-28 ng Setyembre, matapos ang paulit-ulit na pagtanggi na may child marriage na naganap sa sitio Kapihan, Surigao del Norte, sa kabila ng mga testimonya ng mga biktima. Sinusuri ng Senate panel ang umano'y operasyon ng Shabu Laboratory, umano'y sistematikong panggagahasa, sexual abuse, trafficking, forced labor, at child marriage na kinasasangkutan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Sa darating na Sabado, isang Joint Senate Committee ang magsasagawa ng ocular inspection sa sitio Kapihan, para makagawa ng isang credible na ulat ng komite. Samantala, nangangalap na ngayon ng ebidensya ang DOJ para sa iba pang posibleng kaso laban sa SBSI. Tiniyak ng Department of Justice, na seryoso ito na ipersige ang anumang kaso na maaaring magresulta sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kaugnay sa isyu sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nangangalap na sila ng mga ebidensyang makakatulong, para sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa grupo. Sinabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, na mahalaga na coordinated o iisa ang direksyon ng kaso, at magkakatuwang ang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang isyu sa Socorro Group. Hihingin din aniya ng DOJ ang kooperasyon ng Department of Education o DepEd, dahil sa mga ulat na nagagamit ang mga pondo sa 4Ps, o Pantawid Pamilya Pilipino Program. Samantala, tiniyak ng isang senador na mananatili sa kustodiya ng gobyerno ang ilang menor de edad, na tumakas sa sitio Kapihan. Sa pahayag, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na mananatili sa kustodiya ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, ng Department of Justice ang mga bata at papayagan silang tumstigo. Sa ginanap na investigasyon nitong nakaraang linggo, umapela si dating Socorro Mayor Mamerto Galanida sa Senado, na payagan ang dalawang batang saksi na tumstigo bilang depensa ng grupo. Layunin umano nito na salungatin ang alegasyon na ibinabato sa SBSI ng tatlong menor de edad, na nagsasabing pilit silang ipinakasal sa edad na 12 anyos, sinanay bilang batang sundalo, at gumawa ng mahihirap na bagay. Nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development ang naturang batas na sumasailalim sa pagsusuri. Inulit pa ni De La Rosa na pawang dummy lamang si J. Renz Kilario, kilala bilang senior agila ng kasapi, na kumikilos sa kumpas ng kanyang advisors. Ayon kay De La Rosa, na napagtanto niya ang ganitong sitwasyon base sa testimonya ng ilang batang biktima at dating miyembro ng SBSI. Mahigpit na pinabulaanan ng leader ng grupo ang kawalan ng katotohanan sa alegasyon ng child abuse, underage marriage at extortion. Bukod kay Galanida,
Nakilala din ang advisor ni Kilario ang negosyanteng si Karen Sanico, at secretary nitong si Janet Ahok. Muling iginiit ni De La Rosa na kung ginagamit bilang dummy si Kilario, nananatiling ang mga leader ng SBSI ang nagbibigay ng illegal instructions, at nagbibigay ng parusa sa miyembro nito. Samantala, tiniyak ng Department of Justice na dedesisyonan nila agad ang reklamo laban sa mga miyembro ng kontrobersyal na grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na target ng DOJ na ilabas ang resolution sa kaso sa kalagitnaan ng Nobyembre. Aniya, maghahain ng supplemental complaint ang NBI, dahil sa mga bagong alegasyon laban sa mga respondents. Iginiit ni T. na batid ng kagawaran ang kahalagahan ng usaping ito, kung kaya umaasa ito na madesisyonan ang reklamo sa Nobyembre. Kumusta po kayo? Mensahe sa mga miyembro. Mamaya na. Okay, danan. Dito sa isa, sa likod. Deep well po. Hanggang po. Step tayo. Step niya. Security. Okay. Hindi po lang ito. Nandiyan. Okay. Hindi ako pwedeng okay na? Okay. Sige. Okay, tatawag na ako doon, ha? Tatampo. Hindi ako kasali. Boss ka na dyan. Aray, sorry. Hunter Mike. Okay na. Sir, okay na. Sir, gawin lang, sir. Okay na. Hindi ako makatakas kuya, sorry. Okay na. Kaya na sa DOJ. Oo nga. Okay na. Senyor, may message po ba kayo? Mensahe sa mga miyembro. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.